Sa isang confidential report na nahawakan ng BNC, 12 pangalan ang tinukoy na kabilang na tinatawag na Angels of Death ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa mga lumutang na biktima na umano'y sexual assault ni Quiboloy, ang mga Angel of Death na ito ang panakot sa kanila at kanilang pamilya ng KOJC para manahimik sa mga sinapit na pang-aabuso. Base sa nasabing report, ang mga Angel of Death na ito ay mga militar, pulis at maging mga sibilyan na highly trained. Ang 12 individual na kinilala sa dokumento ay mga aktibo at dating miyembro ng Scout Rangers at Marines, miyembro ng isang gun club at binansagang assassin, police officer at martial arts expert. Sa isa pang report na nakuha ng BNC, sinasabing may tig-2 firearms sa mga individual na ito, pero karamihan sa lisensya ng kanilang mga barel ay expired na. Ang kanilang mga address ay nasa Davao o iba pang lugar sa Mindanao. So titignan natin ngayon, may mga pangalan po tayong mga sinasabi si General Torre. So i-check nga po natin doon sa FEO kung meron nga po itong mga existing LTAP at saka kung registered yung kanilang firearms. If meron pong LTAP at registered yung kanilang mga firearms, ang una natin gagawin is to request for the revocation. But for purposes of filing the cases against them, so kailangan nating i-dokumento po yun. Bukod sa 12 nabanggit, may 6 pang babaeng kasama ang grupo. Isa sa kanila na tinatawag na Rose ay kilala umanong KOJC member at kasama sa mga tumutulong kay Quiboloy na takutin ang mga rape victim at kanilang pamilya. Nauna nang sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa isang press conference na ang nabanggit na Angels of Death ay hindi gawang isip lang kundi mga totoong tao. Yung mismong mga pamilya nila ay miyembro din po ng KOJC. At kaya po sila natatakot doon sa Angels of Death dahil hindi lang sa kanila sila sasaktan, hindi lang sila ang i-harm, including po yung kanilang family members. Sabi ni Fajardo, sa kwento ng mga biktima, ipinakikilala ni Quiboloy ang sarili bilang appointed son of God at sasabihan sila at kanilang pamilya na hindi sila makakatakas sa Angels of Death oras na magsumbong sila. Pero itinatanggi ito ng KOJC. Sabi ng kanilang abogado na si Attorney Estralito Torion, ang siguradong marami si Quiboloy ay private prayer warriors, hindi private army. Si Quiboloy kasama ang 4 pang KOJC members na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Simanes ay nakadetinin na walang piyansa dahil sa mga kasong human trafficking, child abuse at sexual abuse sa Quezon City at Pasig City. Lahat sila nag-plead ng not guilty. Si Quiboloy ay kilalang malapit na kaibigan at spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa mga kinakaharap na kaso sa bansa, wanted din siya ng FBI sa Amerika dahil sa mga kasong sex trafficking, child exploitation, conspiracy, fraud and coercion, at bulk cash smuggling. Para sa Agenda, Nancy Carvajal, BNC.